Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ako po ay nagagalak dahil unti-unti nang natutupad ang minimithing tahanan at dagdag panghanap buhay ng mga maralitang tagalunsod na taga Barangay 412. Sa inyo po, mahal naming Pangulo, Benigno Aquino III, mga miyembro ng gabinete, ako po ay nagpapasalamat dahil inyo pong pinakinggan at sinuportahan ang plano na nagmula sa mga tao, ang People's Plan. Maraming salamat po. Sa mga nakikinig ngayon, magbibigay lang po ako ng maikling paliwanag ukol sa disenyo ng ito. Unang-una, ang proyektong ito ay hindi low-cost housing. Inuulit ko po, ang proyektong ito ay hindi low-cost housing, ito ay affordable shelter. Mayroong pagkakaiba ang low-cost housing sa affordable shelter. Ang low-cost housing ay mas binibigyan niyang pansin kung paano ibaba ang halaga ng konstruksyon. Paano ito tipirin at madaliin. Ang affordable shelter naman, bagamat mas mataas ang halaga, ay mas binibigyan pansin kung paano maiaangat ang kalagayan ng mga tao. Tinitignan nito kung paano makakatipid sa gastusin sa transportasyon, sa kuryente, at sa tubig sa loob ng 30, 50, o 100 taong maninirahan ng mga tao rito. Ito po ay tinatawag na Building Life Cycle Analysis. Okay, ilan sa mga konsepto ng proyektong ito ay TOD or Transit-Oriented Development. Malapit siya sa mga mass transit na infrastruktura kagaya ng LRT, mga ruta ng mga bus at ruta ng mga jeepney. Nang sa ganon ay pupuntahan ang mga lugar ng trabaho, paaralan, o kung saan nais magpunta ng naninirahan dito. Mixed-use development. Pinagsasama ang commercial, residential, at ilang institutional at industrial nang sa ganon ay hindi na mangailangan pang mamasahe. Kung nais niyo pumunta sa barbero o magpagamot sa dentista, maaari niyo na lamang lakarin o magbisikleta. Ang mga naninirahan rito ay makakatipid sa gastos sa transportasyon o pamasahe. Green architecture. Ginamit ang mga prinsipyo ng green architecture upang mabawasan ang nakakapinsalang epekto ng pagbabago ng klima. Ilan dito ay ang prinsipyo ng smaller is better, compact high-density shelter. Nang sa ganon ay mas kaunti ang materyales na magagamit, mas kaunti ang enerhiya na magagamit, at mas kaunti rin ang polusyon na akibat nito. Ang model unit natin ay ipinapakita ang smallest livable unit. Maaari naman din siyang habaan pa o laparan, lalo na kung may pangangailangan, lalo na kung may karagdagang lupa o karagdagan sa budget. Natural ventilation. Lahat ng silid ay may sapat na bintana upang makapasok ang liwanag. Hindi na mangailangan na gumamit ng artificial na ilaw. Merong cross-ventilation, mayroong papasukan at lalabasan ng hangin. Nang sa ganon ay maganda ang ikot ng hangin sa loob. Hindi na kayo masyadong mangailangan gumamit ng electric fan. Ang mga naninirahan rito ay makakatipid sa gastos sa kuryente. Rainwater harvesting and gray water reuse. Ang tubig ulan na maaring maging tubig baha na makakapinsala ay iipunin at maaring gamitin sa pang-araw-araw na gamit sa tubig. Ang gray water naman, yung pinagpaliguan, pinaghugasan ng pinggan at pinaglaban ay maaari ring ipunin at gamitin na pangbuhos ng kasilyas. Ang mga naninirahan po rito ay makakatipid sa gastos sa tubig. Vermin-resistant design. Inalis lahat ng maaaring pamugaran ng ipis o daga. Nang sa ganon ay mas mapangalagaan ang kalusugan ng mga naninirahan rito. Durable construction. Higit na mas matibay at hindi basta-basta masisira 30, 50 o 100 taon. Bumagyo man ng malakas o lumindol man. Flood-resilient design. Tumaas man ang baha sa gabi, ay ligtas ang naninirahan sa ikalawang palapag at ikatlong palapag. Ang unang palapag ay maaring gamitin na paradahan, tambakan, maaari ding gamitin na pagawaan o tindahan. Nang sa ganon, ang mga naninirahan rito ay magkaroon ng pagkakataon na magsimula ng sariling negosyo. Ito po ang ilan sa pagkakaiba ng affordable shelter sa low-cost housing. Ang low-cost housing ay mas binibigyan pansin kung paano mapababa ang halaga ng konstruksyon, paano ito tipirin at madaliin. Ang affordable shelter naman, mas mataas ng kaunti ang halaga, pero mas binibigyan niya pansin kung paano maiaangat ang kalagayan ng mga tao rito.
sa pamamagitan ng pagtingin kung paano makakatipid sa gastusin sa transportasyon, kuryente at tubig. Ang mga nanirahan dito ay magkakaroon ng pagkakataon na makatipid at pagkakataon na magsimula ng sariling negosyo. Kaya naman po, ang proyektong ito ay binibigyan ang maralitod ng pag-asa at pagkakataon na maiangat ang kanilang mga sarili sa kahirapan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Architect Zambrano.